Maupay nga kulop sinirangan Visayas ngan syudad han Tacloban, live kitay na nga nababatian ha FMR Up ngan nakikitan ha Facebook pages sa FMR Tacloban 100.7 ngan PRTV Tacloban. Hangaran han bugos nga PRTV News Team, ako Hijay Baryon ngan amon igpapadangat iton magpaso nga notisya yan nga takna. Ngan aton mga laray, uluhan. Vice Presidential Aspirant Sara Duterte, pabor ha paggamit ng nuclear energy. Samar Island Medical Center ha Northern Samar, permanala ni Presidente Rodrigo Duterte. Itong ginhuhulat antes maimplementar. Sobra 200 nga mga senior citizen nakapahimulosan free pneumococcal vaccination. Pagbalikan libreng sakay programan LTFRB, waray pa petsa bisan kung may ada na pundo. Pabahayhan Norte ngan iba pa nga mga subdivision han National Housing Authority. Diri sakop ang Tacloban City District Engineering Office ang paghingaya din kalsada o drainage system. Pira nga mga serbisyohan City Government of Tacloban, igin pa ang bit ha mga residente han Norte. Ngan aton mga katukiban, diri may kakilurong nga usaha mga problema nga ginkakaatubang hiton mga ordinaryo nga molupyan nasod. Aman mahal nga sukot a kuryente durot ha naghihinitaas nga demand para hini nga serbisyo. Sanglit, ginduduso na ni Vice Presidential Aspirant Inday Sara Duterte ang ginduduso nga paggamit ng nuclear energy hiton niya nga administrasyon. Ada report ni Sarame Artshaga. Pabor hilakas Christian Muslim Democrats Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte hapaggamit in nuclear energy para dumamo ang mapagkukuhaan in supplyan kuryente ang nasud. Sumalamanggod kan Mayor Sara, tikanghan magkaada krisis sa kuryente ang Mindanao, didahan tuig 2010, usaan paggamit ang nuclear power ha iya mga iginrekomenda nga paagi nga pwede himuon han gobyerno nasyonal. Igindoon gihapon ni Mayor Sara ang importansya nga magkaada supisyente nga suplahin kuryente ang nasod nga kinahanglan kaupay pagboom iton industriya ang Pilipinas nga makakabulig agud damo nga trabaho iton mamag-abri ngan makaghatag indako nga bulig para hadton mga waray trabaho nga mga Pilipino. Mababaruan manggod nga hadila nga nakalabay nga adlaw han igpagawas ni Presidente Rodrigo Duterte an Executive Order No. 164 kun diin ginkukonsidera ang paggamit han nuclear energy agud mapadakon suplayan kuryente nga kinahanglan agud makabuot ang target at pagpapaupay hiton ekonomiya han Pilipinas. Sara May Artshaga, Arangkada Balita. Hadiri maihang higayon, matutuman naghihapon ang una na nga iginsaad han mag-asawa House Majority Floor Leader Ferdinand Martin Romualdez ngan tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez kaupod ang mga kausa ang magbaralaod ha Kongreso nga napagtukod han Samar Island Medical Center han Northern Samar mahitungod nga permanala ni Presidente Rodrigo Duterte iton ginhulat antes ini maimplementar. Adi ang report. Human maaprubahan na Kongreso nga na Senado, hiyana pirmanala ni Presidente Rodrigo Duterte itong ginhuhulat agud hulos na mahimo nga balaod nga nagduduso nga mahitukod na ang Samar Island Medical Center ha Northern Samar. Ini itong ginpahayag ni House Committee Chair ng Samar 1st District Representative Edgar Mera Sarmiento. Hasulat hayan Senate Majority Leader Senator Migs Zubiri. Tungod ini utro nga ginpasalamatan ni Sarmiento ang mga kongresista ug pira nga mga senador nga mga bumulig para mailusot ini nga proyekto. Partikular nga ito mga principal authors sa House Bill No. 8195 nga hira House Majority Leader nga Leyte 1st District Representative Atty. Ferdinand Martin Romualdez, tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, 1st District Samar Representative Edgar Mere Sarmiento, Quezon Province Representative Angelina Tan, Northern Samar Representative Paul Ruiz Dasa, Northern Samar Representative Jose Ong Jr., ngan Paranaque Representative Eric Oliveira,
Olivares. Sugad man ang mga principal authors sa Senado ang hera Senator Christopher Bongo, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Juan Mig Zubiri ngan iba pa. Ang Samar Island Medical Center in may kukonsidera kumo usa sa mga pinakadako ngan pinakamodernong ospital sa Region 8 nga may da 300 ka bed capacity ngan may da kompleto nga pasilidad hay larumhan pamumunuhan buhatan panlawas. Ang ospital in may da kahaluagon nga 3 hektarya ngan makikita naman sa barangay Gadgaran, Calbayog City. Labot na itong bakuna kontra COVID-19, nahatag na gihapon hin libre nga anti-pneumococcal vaccine ang Tacloban LGU. Di na naglabay nga semana, sobra 200 na nga mga senior citizen ang nakapahimulos hini nga serbisyo medikal. Ada report ni Sarah May Archaga. Nadugangan naliwat at dun ihapan mga kalagsan din niya syudad ang nakapahimulos han libre nga pneumococcal vaccination nga ginpahunob itong City Government of Tacloban. Hadimanggod lang nga nakalabay nga simana han otro igbalik itong LGU Tacloban tungodan kadamo itong mga nagahangyo nga mga senior citizen nga hirain mabakunahan kontra ang sakit nga pneumonia. Salit kasumpahini, temprano pala nagpila na itong mga senior citizen gawas ang Tacloban City Asodome agud makatagamtaman mao nga bakuna nga makakaghatagin kadugangan nga proteksyon ha ira lawas nga madali na matapnan hindi nga mga sakit tungod han ira edad. Usa mga nakatagamtamin free pneumovax si Lolo Rodolfo Artatis, 67 anyos ngan residente sa Sagkahan, syudad han Tacloban. Dako iton iya pasasalamat nga nakapahimulo siya hini nga programa tungod nga dako ini nga katipiran ha ira tungod nga diri nira kinahanglan pa magbayad din pira nga sentabo para makapabakuna lahini agud mataganhiyan kadugangan nga proteksyon kontra ang sakit nga pneumonia. Nga kasagaran na manggod amo itong nagiging sakit hatun mga kalagsan. Oo, nakakabuli nga mga senior citizen kami. Kaya senior citizen, madali mong kasakit. Pasalaman nga ni kayo nga may aday ni para di na kayo magbinayad kayo. Una, nagbabayad na. Mahal ka da ako. Pero mga 2,000 plus. Yan, nadakit akong pagpasalamat mga senior citizen nga may aday ni higayon nga pagpa-indeksyon itong atong gobyerno. Ini naman ni Samuel Kalingag, 65 anyos, ininaniya ikaduha nga pagpapabakuna kontra ang sakit nga pneumonia. Siyahan nanantis daw hiya mag 60 anyos, tungod nga 5 katuig ang validity hinihalawas, yan nga 65 anyos na hiya ay nagpabakuna hiya utro. Pero haiya daw sitwasyon pareho libre ang iya mga naging bakuna, tungod nga pirmihiya nakikiusaha libre nga programa para senior citizen hitong Tacloban. This is an occasion nga libre kay hagawas mahal mag-good. So para liwat akong health ma-protect iton ko kay basta may mga age na kinahanglan mabakunahan hin pneumonia. Kaya mo ito usually basta may edad na pneumonia ito nila-atake. So, nabaroan naman liwati kang mismo City Health Office sa Tacloban nga kutob may edapas suplahin bakuna kontra pneumonia in magpapadayon ini nga ira programa kada adlaw. Lunes kutob Biyernes alas 8 iton aga kutob alas 3 iton kulop. Hagawas la mismo iton Tacloban City Asodome ngan first come first serve basis luwat ini ngan para lahang mga senior citizen 60 years old and above. Sarah May Archaga, Arangkada, Balita. Dili pa nakakasigurado ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB kung saan mahipapatuman utro ang libreng sakay program din sa Region 8. Ini bisan pa man kung may na abilable nga pondo para hiton implementasyon hini nga programa. Ada report. Haluyuhan wala tuong pamakian ng mga drivers o operators ngan pera nga mga pasaheros kung saan mahibabalik ang libreng sakay program ng Department of Transportation DOTR ngan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Waray naman pa may naihatang nga eksakto petsa hasta nga dayna ang LTFRB aid kung saan manggod utro mahibabalik ang nasabi nga service contracting. Ha-eksklusibo nga pakipaghimang raw kan Veronica Ripusar, Transportation Development Officer 2 Buhatan, may adan hini pundo pero waray pa kahi-download ang DBM ngadto ha DOTR agud naman utro tikangan ang implementasyon. Amo ito't ginihinulat an plano yan na unta nga March. Pero waray pa definite date kung saan o good nga ano nga date ito makuamper. Usaha ginkikita rason ni Ripusar ha pagkadilatar o pagkaulang nga mahipagawas ang mao nga pundo tungod ang nga election time na hudingan ha pagprosesohan mga papeles. Waray kasi kami kuan, hindi kayo maaram kung ano talaga it nakakaulang dito sa DBM.
Kay waray man liwat update. Waray pahaamon update. Pero halayuhin ni padayon na luwat nga pinangangaruanhin mga dokumento han ahensya ang mga operator san mao nga dapit para andam na nga mahipasa DBM hatak na nga mahi-download na ang pundo ngan para matikangan na luwat ang pag-arangkan han libreng sakay program han gobyerno. Igpapabili naman ang pagpatuman ng mga health protocols sa kubhan mga sarakyan pananglitan mahibalik na ang libreng sakay bisan kun mahipailarom na alert level 1 status ang rehiyon. Apan lagi apon kita. Follow lagi apon kita ang health protocol nga 70%. Tapos bisan waray na ito nga mga acetate o mga barriers. Basta i-observe lang natin ang 70% nga social distancing ang capacity no sa nga sarakyan. Ang libreng sakay program ang ginimplementar hailaruman service contracting program phase 2 han DOTR ngan LTFRB halidirato nila DOTR Secretary Arthur Tugade ngan LTFRB Chairman Martin Delgra III tungod han pandemya. Masunod! Pira nga mga serbisyo ang City Government of Tacloban. Igin pa ang bit ha mga residente han Norte. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Ginklaruhan pamunuan han DPWH Tacloban City District Engineering Office nga diri hinisakop iton paghingayad han mga kalsada nga drainage system han mga pabahay han norte ngan iba pa nga mga subdivision ng National Housing Authority o kun NHA. Pero pwede na ban ini kaptan han opisina kun na naghatag inihing katugutan ha NHA. Ada report ni Sylvia Abadingo. Ginklaro hiton DPWH Tacloban City District Engineering Office nga diri nirasakop iton mga problema hin pagtagadala naton mga pabahay norte nga dapit ang syudad hiton Tacloban o nga tanan nga subdivision nga panagiyahanin pribado. Sa Malacan Assistant District Engineer Rebecca Yose nga permi inihira na reklamuhan iton mga residente partikular ha lugar ha may norte nga dapit kung nagkakaadahin problema iton iradalan kundi iniinsakop ng trabahoon iton National Housing Authority. Iton mga pabahay kanan NHA upo dito era development it pagsulod it mga kalsada dito dito amon so nagiging yan na may da kami mga project nga mga flood control dito sulod it NHA. Pero diri naman liwat karayag signon nga diri nahira magbubuhatin proyekto sulod hiton mga NHA projects man ngani may danira drainage system project kundiin nasusulod lain nira nga mga pabahay kun ang NHA ang nagpoproponerin proyekto. May daman iton kung suwa dito it NHA ka na hira mago ito't nagpropose kung pwede namon may da dito nira mga kalsada nga maraot inin part ito, pero mostly dako nga item ito, drainage manggod kay title drainage. So, may dala kami ito rin sinisir nga mga variation kung may ada ruba nga kalsada. Naharaw halipot ang ira drainage, ang very good priority ng kakadala namon ng kalsada. Ang mga pribado nga subdivision nga nakatindog din na syudad, ang developer gud daw ang naghihimuhin kalsada tungod nga required ini haira kundi diri haira opisina ang naghihimuhin dalan labot la ang VNG subdivision ingin turnover naman gud sa city government karayag signon nga tanan nga pakaupay ha kalsada drainage ha sulod ang nasabi nga subdivision in pwede na punduhan ng city government. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Kumo naman pagpatuman naginsaad nga dekalidad nga kadagmitan nga serbisyo mga mulupyon syudad, pira nga mga serbisyo ng City Government of Tacloban ang iginpapaagbit ha mga residente nortehan lugar. Ada report ni Sarami Artshaga. Magkadrodilaing ng mga serbisyo ng programahan City Government of Tacloban ha ilarom halidirato ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang gindarahan norte nga dapit ang Tacloban agud libre nga igpaangbit ngan mapahimulsan han mga residente han North Hill Barangay 106 Santo Niño han pagdadon ng I Love Tacloban Barangayan didto hini nga dapit. Maabot ha 2,250 nga mga individual ang nakapahimulos hini nga aktibidad diin nagkaadahin libre nga panarot serbisyo
serbisyo agrikultura diin nagkaada panhatagin mga sidling sa mga mulupyo, ipinaagihan City Senro, libre nga panhatagin fertilizer, libre notaryo nga legal advice ipinaagin City Legal Office, free reading glasses nga may kalakip pa nga konsultasyon, free check-up nga libre nga medisina nga vitamins para tun mga magsakit nga kabataan nga mga kalagsan, pantimbang nga mga kabataan, pambakuna kontra COVID-19 nga damo pan iba. Bisan ini maoran bagagin dagsagon ini an mulupyo din in North Hill. Ini manggod nga barangayan tradisyon na ni city government every time nalusad ang serbisyo ha mga barangay tika nga ang syudad gindudumog guni ng tao kay kumpleto manggod ini one stop shop ini nga aton serbisyo. Usa naman na nakapahimulo sa libre nga reading glasses amo Hilita Subito. Sumalamang gud iya diri na hiya nakakabasa gudin maupay tungod nga malabo na iton iya mga mata. Waray naman daw luwat niya ig-arakos pagpa-check up tungod iton kakuryan panginabuhi na. Salit sugad na lang niya pasasalamat han usahiya ha mga nataganin oportunidad agud maipakitan iya mata ngan matagan pahin reading glass. Maihan agad pero nabarayan na ako ay glass kaya naputol na. Amo nagdesider na ako ini. Di na ako nakakabasa. Waray ka na magpa-check up? Waray. Kay waray may pa-check up. Salamat, Mayor Alfred. Ini naman ni Alma Artosa aniya apo nga giniinubong ang ginsisipon ang ginpaningkamutan nga maipakonsulta ha barangayan nga ginbuhat ha ira lugar. Sugad manggod daw hini nga mga aktibidad inda ako nga bulig para ha ira nga mga kablas nga waray mga salapi nga ipan-check up. Dako naman na niya pasasalamat han mataganhin medisina nga vitamins sa niya apo ngan nakatagamtam pahirahin libre nga food packs nga may desulod nga bugas, noodles ngan mga dilata. At least nagkuang kami pagpila kay libre na ini tikang kan mayor. Okay kada akong duro kay wari kami kwarta. May da pa kami libre kami niya ni tuono na imbuwas. Damo nga salamat tikang ka Mayor Alfred ini nga iya barangayan kay dako ini nga bulig nga ginatagaamo. Hakabug-usan umabot naman na sobra mil nga mga individual ang naserbisyohan hini nga aktibidad ang syudad ngan maabot harani 3,000 ang nakatagamtam han mga food packs. Sumala naman kan Brando Bernadas tagmanguluhan City Disaster Risk Reduction and Management Office magpapadayon ini nga panhatagin bulig nga serbisyo itong Tacloban hapaning kamot ni Mayor Alfred Romualdez kutob nga diri pa nakakabalik ka normal iton panginabuhian nga tanan tungod hiton pandemya. Dako naman iton iya pasasalamat at Tacloban Business Club nga ni Raya Foundation ipinaagi ha presidente hini nga Raymond Romualdez nga nabulig ha mga serbisyo ngan programa hiton syudad. Pasalamat liwat kami Hinduro at least may na nasuporta ang I Love Tacloban Foundation nga ni Raya Foundation na suportahin ni upod ang tingog na suportahin ni nga programa han city government. Waray lagud man magpapakakanhira tong rini nga panahon pero anira baga kooperasyon anira tambulig klarado kaupay dinhi nga aton barangayan. Nabaroan naman nga inina ni katulo nga barangayan nga ginbuhat ha norte nga dapit han Tacloban para yana nga tuig. Una na nga gindumar ini ha barangay Kamansihay ngan ha GMA Kapuso Village han Tacloban. Sara May Archaga, Arangkada, Balita. Labot lahiton pira nga mga serbisyo iginpatapod ang gihapon han Tacloban LGU ang pagbutang hinbalor 50 milyones pesos ga solar street lights para han mga barangay norte nga dapitan syudad. Panoy manggod hining iagud patagad hin solusyon an maiha na nga araba hiton mga mulupyo gabahin hiton pagsisirom han mga kalsada nga ginsisingabot naman hadton magraot an panuyuanan. Ada report ni Sylvia Abadingo. Entrada hiton kalsada te Pasulo da Barangay 107 Santa Elena hanorte hiton Tacloban makikita ini nga karatula kundi nahipapatik kinhirani 50 million pesos nga pondo tikang mismo hapamunuan ng syudad para hin pag-instalar hin mga solar street lights sa norte. Inin katumanan nanigin pahayag hadto ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga mag-angan-angan la kay ginhimuan na hin program of work an pamutang hin mga solar lights nga yana aada na good inin may panmutang na tika nga entrada tika da suludan Barangay Santa Elena nag
gihiliran mga natindog ng mga solar street lights. Didahan maabot 1.5 kilometers kahilabon iton kalsada, tubtub naman hagang haanan barangay proper. Sumalahiton barangay kapitanan barangay proper nga Leticia Olino. Maupay ini nga proyekto ni Romualdez tungod nga masirom iton nasabi nga dalan. Di pasulo daira barangay. Nganya na diri na masyado kadelikado pagbaktas iton gabi. Han mga nagagabihan nga waray na sasakyan nga mga empleyado o mga magbumarakas. Hingyap la naman ni Kapitan Olino nga patikuntan ira barangay proper. Mabutangan ang mga solar street lights sa mahitungod nga damo na ang ruba. Han mga kadaan nga street lights sumala naman ang pera nga mga mulupyo. Dako nira pasasalamat ha pamunuan ni Mayor Alfred Romualdez nga ginbutangan hinda mga solar street lights. An ira nag-uusahan nga agian kay bisan pa man magkaadan hilaba nga brownout. May suga lagi hapon ang dalan kung gabi na dareton solar lights. Base iton program of work humanon ang proyekto. Hasulod naman na 240 calendar days nga gintikangan didahan Enero 7 hini nga tuig ngan mahuhuman naman san o mahumay iton Oktubre 4 hinigi hapon nga tuig. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Paslaki na haprisuhan ang duha nga mga babae nga residente ang Tacloban. Mahuman masakban han security nga nag-shoplift usa nga mall sa syudad. Ada report ni Dunkirk Riquez. Naaresto ang duwa nga babae mahuman ang mga iniman shoplift hausa nga mall nga namumutang hamay barangay 56 Pericojo ng syudad ng Tacloban kakulupan udto. Ang mga suspect ang kilala kanda Amalia Pernia 52 anyos ngan Ana Santa Ana 50 anyos parehas mga residente han VNG subdivision han maong syudad ngan ang complainant an mismo security team leader han nasabi nga mall nga ginkilala kan Jimmy Jacobe 24 anyos. Base inisyal nga investigasyon inagawas nga samtang na libot ang tigreklamo inakitan niya ang mga suspect hamay department store menswear nga area nga nakitan niya nga may daan mga inipinansuksok nga rinulyo nga tela nga daha ira hawak ngan dayon nga kumadto ha exit ngan waray umagya kasir. Dayon naman naging lanat ang mga nasabi nga suspect nga nakadto na hamay parking area han maong establishmento ngan gintawag ang kausahin nga security personnel ngan ang mga iniingindara nga tuha ira security office ngan han magdumara hin search ha mga suspect in-recover ang 23 kabugos nga menswear nga Marvel brand ngan 21 kabugos nga menswear nga Mickey Mouse brand ngan ang mga ini nagkakantidad hin 15,562 pesos 72 sentimos nga waray pamaydi. Ang mga naresto kalakipan mga na-recover nga kinawat nga gamit in gindara ngadto ha Police Station 1 han Tacloban City Police Office para han dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dunkirk Riquez, Arangkada Balita. Nagmalinang puso naman ang ginlunsar ng operasyon han San Julian Municipal Police Station. Mahuman mahidakpan ang usang notorious na grupo hin mga kawatan ha Eastern Samar. Ada report. Arestado han mga otoridad han San Julian MPS sa Eastern Samar ang upat han 5 nga gintatahapan responsable haserihin mga pangawat hin motorsiklo ha maong dapit. Ang mga suspetsado inakilala ang Hera Oliver Giego 18 anyos residente ng barangay Paypayon Oras, Felipe Moselares 20 anyos taga barangay Luyang Sulat, Andrew Ribato 18 anyos ng Junel Burak pareho residente ng barangay Binangtalan Dolores, ngan anak eskapar naman Roberto Loreso 18 anyos ngan taga Malugukan Avid. Sumalakan Police Lieutenant Bernard Christian Tapinas, Chief of Police han San Julian. Ang mga suspetsado inakan tuha besinidad han Sitio Limlim, Barangay 6 han mga alas 11:50 di na kalabay nga gabi. Ginsitar han nagpapatrolya nga mga kapulisan nga nagpapatuman han Municipal Curfew Ordinance nga dayon nga pinandakop han nahisabtan nga mga armasan ang mga nasabi nga mga suspetsado. Narikuputik ang ha grupo in tulunga dipang usang ice pick nga tulunga motorsiklo nga gintutuhan ginamit hera operasyon. Ang mga suspect lakip ang mga kontrabando indayon gindara sa San Julian MPS para kadugangan investigasyon ngan pagsalawat hin kaso. Tungod dinhin nahisabutan han mga gintubian nga anduha nga motorsiklo nga narikupo ang mga suspetsado in mga kinawat samtang anusa nga motorsiklo nga nakawat sa San Julian inadarahan inikyas ni Roberto Loreso. Nabaruan gihapon nga pirahini nga suspect in suki na haiba nga police station tungod hin kapareho nga krimen pero pinanbuhian kay diri napadayon pagsalawat hin kaso ang mga biktima labi na kun nahiuli na ang sasakyan nga kinawat. Darahan pakasupakan Comelec gun ban ginpan kasuhan ang mga suspect nga may naman ginrekomendar nga 36,000 pesos nga piyansa kada usa ngan ang 5 nga mga akusado ingin pasakahan nahin kaso nga qualified theft nga niya na nagpakapaslak na ha BGMP Borongan.
Ngan amad to ang naging kabugusan han mga notisya yana nga adlaw. Para hiton mga kadugangan ng impormasyon, bisita hala niyo ang Facebook pages san FMR 100.7 ngan PRTV Tacloban ngan i-download ang FMR app ipinagan Google Play Store. Pwede naman niyo gihapon makita ang aton mga balita via YouTube. I-search sila ang PRTV News Tacloban ngan i-like, mag-subscribe na ngan i-click ang notification bell para maging updated ang aton mga balita. Ini ang iyong sangkay, Jay Barion o pay nga oras, haaton nga tanan.